Mga kadiskarte chicks, may mga bagay na hindi direktang sinasabi ang babae. Minsan kahit gustong gusto ka na niya, hindi niya sasabihin. Minsan kahit namimiss ka niya, hindi niya rin aaminin. At minsan kahit emotionally attached na siya sa'yo, mas pipiliin pa niyang itago ito kaysa sabihin ng diretsahan. Kaya maraming lalaki ang nalilito dahil niisip nila friendly lang ba siya? Mabait lang ba siya? O baka naman may nararamdaman na talaga. At alam nyo mga kadiskarte chicks, diyan nagkakamali ang maraming lalaki. Kasi akala nila ang attachment ay lagi nakikita sa matatamis na salita. Hindi. Mas madalas itong nakikita sa mga maliliit na kilos na paulit-ulit niyang ginagawa. At ayon sa psychology, kapag emotionally attached na ang isang tao, nagbabago ang paraan ng pagtingin niya sa'yo. Nagbabago ang priorities niya. Nagbabago ang effort niya. At minsan, nagbabago pati ang mood niya. Depende sa nangyayari sa inyong dalawa. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 na palatandaan na emotionally attached na sa'yo ang babae. Pero warning lang mga kadiskarte chicks, hindi dahil nakita mo ang isa sa mga signs na ito ay attached na agad siya. Mas mahalagang tingnan ng consistency at kung ilan sa mga signs na ito ang ginagawa niya. Pero bago tayo magsimula, comment mo muna sa baba kung taga saan ka nanonood at kung ready ka nang maintindihan ang psychology ng babae sa mas malalim na level. Like, subscribe at pindutin ang notification bell. So, ready ka na? Tara, simulan na natin. So number 1, ikaw ang isa sa mga unang taong gusto niyang kausapin. Mga kadiskarte chicks, napansin mo ba? Kapag may magandang nangyayari sa buhay ng babae, may mga tao siyang gustong balitaan agad. At kapag kasama ka sa listahang yon, malaking bagay yan. Halimbawa, na-promote siya sa trabaho, may magandang balita sa pamilya, may achievement siya, may natutunan siyang bago, at ikaw agad ang isa sa gusto niyang sabihan. Bakit? Dahil gusto niyang maging bahagi ka ng emosyon niya. Psychology-wise, kapag may taong gusto mong isama sa mga importanteng moments ng buhay mo, ibig sabihin may emotional value ang taong yun sa'yo. Hindi lang ikaw ang kausap niya, isa ka sa mga taong mahalaga para sa kanya. At mas lalong obvious ito kapag hindi lang magagandang balita ang sinishare niya, pati problema, pati frustration, pati stress. Kapag ikaw ang isa sa mga taong gusto niyang takbuhan, kapag masaya siya at kapag malungkot siya, malakas na sign yan. So number 2, naaalala niya ang mga detaling kahit ikaw nakakalimutan mo. Mga kadiskarte chicks, may mga babae talagang magaling magmemorya. Pero iba kapag emotionally attached. Kasi kahit maliliit na detalye, natatandaan nila. Halimbawa, nabanggit mo minsan na paborito mo ang Tapsilog. Pagkalipas ng ilang linggo, naalala pa rin niya. Nabanggit mo na may interview ka pagdating ng araw na yon. Tatanungin ka niya kung kamusta. Nabanggit mong may sakit ang nanay mo makalipas ang ilang araw. Magtatanong siya kung okay na ba at mapapaisip ka, paano niya natatandaan lahat ng yan? Simple lang, kapag importante ka sa isang tao, mas nagiging attentive siya sa'yo. Mas tumatatak ang mga detalye at tandaan mo ito. Ang atensyon ay isa sa pinakamahalagang currency sa attraction. Kung saan napupunta ang atensyon, doon madalas napupunta ang emosyon. So number 3, nagiging concern siya sa kalagayan mo. Mga kadiskarte chicks, hindi lahat ng concern ay attachment. Pero kapag consistent ang concern, ibang usapan na yan. Halimbawa, kapag hindi ka nagpaparamdam, bigla siyang magtatanong, okay ka lang ba? Kapag alam niyang pagod ka, mag-aalala siya. Kapag may problema ka, gusto niyang malaman kung paano ka. At ang nakakatuwa dito, minsan wala naman siyang mapapala. Hindi naman siya obligadong mag-alala pero ginagawa niya pa rin. Bakit? Dahil emotionally invested na siya. At kapag emotionally invested ang isang tao, apektado siya kapag may nangyayari sa'yo. Parang hindi lang sarili niya ang iniisip niya. Kasama ka na rin sa mga taong mahalaga sa kanya. Mga kadiskarte chicks, tanong ko sa inyo, ano sa tingin nyo ang pinaka
malakas na sign. A. Lagi kang hinahanap. B. Naaala niya ang maliliit na detalye tungkol sa'yo. Comment nyo sa baba. Attach na yan kung may nakikita na kayong ganitong senyales sa isang babae. So number 4, nagsiselo siya kahit hindi niya inaamin. Ayan, ito medyo delikado at madalas dito nalilito ang maraming lalaki. Kasi hindi lahat ng babae diretsahang magsasabing nagsiselos ako. Hindi ganyan kadalas mangyari, minsan mas subtle. Halimbawa, may babae kang kasama sa picture. Bigla niyang tatanungin, sino yan? Tapos sasabihin niya, curious lang naman. Pero napansin mo, medyo interesado siya. O kaya may kinukwento kang babaeng kaibigan. Bigla siya nagtatanong ng maraming detalye at minsan, nag-iiba ang mood niya. Bakit nangyayari yan? Psychology-wise, kapag attached tayo sa isang tao, nagkakaroon tayo ng fear of losing connection. Ayaw natin maagaw ang atensyon. Ayaw nating mawala ang bond. Kaya kahit hindi niya aminin, minsan lumalabas sa kilos. Sa number 5, gusto niyang malaman ang mga plano mo sa buhay. Mga ka-discarded chicks, kapag attraction pa lang, madalas present lang ang pinag-uusapan. Pero kapag attachment na, nagiging interesado siya sa future mo. Anong plano mo? Anong pangarap mo? Ano ang gusto mong marating? Saan mo gusto tumira balang araw? Anong klaseng buhay ang gusto mo? At mapapansin mo, hindi lang siya basta nagtatanong. Interesado talaga siya. Nakikinig siya, nagbibigay siya ng opinyon, nagbibigay siya ng suporta. At bakit? Kasi gusto niyang maintindihan kung saan papunta ang buhay mo. At minsan, hindi niya namamalayan kasama ka na sa future scenarios na iniisip niya. Sa number 6, mas nasasaktan siya kapag may tampuhan kayo. Ito ang malaking pagkakaiba ng simpleng attraction at emotional attachment. Kapag simpleng attraction lang, madaling mawalan ng gana, madaling mag-move on. Pero kapag attached na, mas mabigat ang epekto. Kapag hindi kayo okay, napapansin mong apektado siya. Kapag malamig ka, napapaisip siya. Kapag hindi ka nag-reply, nag-aalala siya. Kapag may misunderstanding, gusto niyang maayos agad. At bakit? Dahil mahalaga na ang relasyon ninyo sa emosyon niya. At kapag mahalaga na ang isang bagay sa isang tao, mas masakit kapag may problema. So number 7, gumagawa siya ng paraan para manatili sa buhay mo. Mga ka-discarded chicks, ito na siguro ang pinakamalakas na sign sa lahat. Kapag attached na ang babae, ayaw niya mawala ang connection ninyo. Kaya gagawa siya ng paraan. Minsan, siya ang unang magchat-chat. Minsan, siya ang unang magre-react. Minsan, siya ang magpapadala ng memes. Minsan, siya ang magtatanong ng random na bagay. At minsan, wala naman talagang dahilan. Gusto lang niyang may communication. Gusto lang niyang manatiling connected. At isipin mo ito, sa panahon ngayon, napakaraming tao ang pwedeng kausapin. Napakaraming pwedeng paglaanan ng oras. Kung paulit-ulit ka pa rin niyang pinipiling bigyan ng oras at atensyon, hindi maliit na bagay yan. Mga ka-discarded chicks, ayon sa psychology, ang emotional attachment ay hindi nangyayari overnight. Hindi ito parang switch na isang araw bigla na lang naka-on. Unti-unti itong nabubuo. Sa bawat magandang usapan, sa bawat tawanan, sa bawat suporta na ibinibigay, sa bawat pagkakataong naging komportable siya sa'yo. At habang tumatagal, mas nagiging mahalaga ka sa emosyon niya. Kaya minsan makikita mo, hindi naman niya sinasabing gusto ka niya. Pero lagi kanyang hinahanap. Hindi niya sinasabing miss ka niya. Pero siya ang unang nagchat-chat. Hindi niya sinasabing importante ka. Pero makikita mo sa effort niya. At tandaan nyo, ito mga ka-discarded chicks, mas paniwalaan ninyo ang consistency ng kilos kaysa sa ganda ng salita. Mga ka-discarded chicks, kung may tatandaan ka sa video na ito yun. Ang babaeng emotionally attached, hindi laging maingay, hindi laging umaamin, hindi laging diretsahan. Pero makikita mo yan sa effort, makikita mo yan sa concern, makikita mo yan sa consistency, makikita mo yan sa paraan na pagtrato niya sa'yo. At kung may isang babae na gumagawa ng effort para manatili sa buhay mo, pahalagahan mo. Dahil hindi lahat andang mag-invest ng oras, energy at emosyon sa ibang tao. At tandaan,
Ang tunay na attachment ay hindi nasusukat sa matatamis na salita. Nasusukat ito sa mga bagay na ginagawa ng isang tao kahit walang pumipilit sa kanya. Kung may natutunan ka sa video na ito, mga ka-Diskarte Chicks, comment mo sa baba, delikado. Attach na siya. Like, share, subscribe at pindutin ang notification bell. Dahil dito sa Diskarte Chicks, hindi lang tayo natututong umintindi ng attraction. Natututo rin tayong umintindi ng emosyon, psychology, at tunay na connection. So, ayan mga ka-Diskarte Chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugin na tagapanood na sina Nelia Gumanhin ng Cavite, Antonio Duligo La Surigao, Romal Raimundo ng Nueva Ecija, Catalina Flores ng Palawan area, Jolito Enot, taga Marikina, Ben Perez ng Laguna, Gerardo Pagya, taga USA, Caloocan City, Harold Paderog from Saudi Arabia, at kay Linda Bautista ng Qatar. Guys, maraming salamat po sa support at panonood. Mga ka-Diskarte Chicks, dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganahang gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa na siya shoutout, gusto mo ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabihin ko ng topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na lagi nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.